Either magbayad ka or tuloyin kita. Tuliin kita uli. Tuliin kita uli. In the fullness of God's time, sigurado ako, basta wala lang korupsyon at makuha ko yung lahat ng taxes na hindi mo bayad ng mga animal na to. Lucio Tan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Lucio Tan, 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Umaabot umano sa 7 bilyong piso ang utang ni Lucio Tan sa gobyerno. Wala daw ni isang politikong bumabangga sa kanya at sinusubukang singilin ito dahil sa oras daw na gagawin nila ito ay handa umano ang negosyanteng si Lucio Tan na gumasta ng pera para siguraduhing matatalo sila sa susunod na eleksyon. Kasi matakot na mag-enforce ang ano dyan, Mayor, kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako di, mas mabuti mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Either magbayad ka or tuloyin kita uli. Dagdag pa ng Pangulo na noong panahon ng kampanya ay sinubukan pa siyang kausapin ni Lucio Tan at bibigyan pa sana ng pera para pang suporta sa kanyang kandidatura, pero hinindian daw niya ang offer na ito. 2 days before the election, Lucio Tan was in Davao City. He tried to have an audience with me to give me the money. Hindi ko tinanggap kasi alam ko balang araw, i-return kita. And all others. 10 araw ang ibinigay na palugit ng Pangulo kay Lucio Tan para mabayaran ang pagkakautang nito sa gobyerno dahil kung hindi ay ipapasara nito ang terminal na ginagamit ng mga eroplano ng PAL. You solve the problem yourself. I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? November of 2017. Masayang ibinalita ni Presidential Spokesperson Harry Roque na binayaran na ng pamunuan ng PAL ang kanilang pagkakautang sa gobyerno.